Ngayon, explain ko naman kung paano nag-run yung program na ginawa natin sa ating second tutorial. Here, ito na yung source code natin. Una, para sa mga beginners, hindi siya maintindihan. Pero explain ko para maintindihan nyo. Itong first line na to, sharp include stdio.h, yung library. Meaning ng std, standard yung I input o output. Kaya standard input output library ang tawagin. Actually, file din siya. Yung file na yun kung saan nyo sinave yung compiler nyo or dev C++, din nyo siya makikita. Usually, sinesave nyo siya sa program files. But for me, dito ko siya sinave kasi want kong organize yung mga na-install ko dito. Open yung include folder. Kita nyo dyan yung stdio.h na mismo. Ito na yun. Bali, ini-include nyo yung file na to sa inyong program para mag-run yung mga iba't ibang functions dyan. Saka na natin pag-usapan yung tungkol sa mga functions and libraries. Medyo pag-advance na siya. And then, ito namang main. Isa siyang function. Dito mag-start yung program natin. Lahat ang nasa curly brace, ito yun, ibabasahin niya. At ang laman ng curly brace na yon ay ito. Meron tayong dalawang statements. Yung statements parang sa mga subject nating English or Filipino, parang sentence yan, yung statements. Ito yung first statement ko, isang sentence, second statement ko, another sentence. Kasi meron din siyang sa programming, mag-end yung statement mo sa semicolon. Kaya meron tayo dito yung dalawang statements. Sa printf function tayo. Try ulit natin i-run yung program. Sabi dito, hello Philippines. Lahat ng i-input mo sa loob ng quotation ay ipiprint niya sa screen mo. Sabi natin i-edit to. Sabi natin YouTube. Try natin i-run yan. Pag ni-run mo, ang lalabas pa rin is yung dati. Ulitin natin. Hello Philippines. Bakit? Kasi hindi pa natin siya na-save or na-compile. Once na tignan natin yung file kung saan natin isinisave yung mga programs natin. Itong program 1.c, ito yun. Ito yung source code natin. Once na view mo siya, ito pa rin yung dati. Hindi siya nabago. At ang time na sinave siya, 4:02, kanina pa yon. It's already 4:08. So, isi-save muna natin yan. I-save using compile or pwede rin dito. At pag sinave mo lang siya dito, ang masisave lang is yung .c. Hindi mababago itong .exe mo. Na-save na natin. Nabago na siya. Time niya 4:08. Same time sa pag-edit natin. Once na view mo, update na siya. Sabi, hi YouTube. Paiulit natin i-run. Pero hello Philippines pa rin. Bakit? Kasi hindi pa natin siya na-compile. Sabi ko nga, ang pag-compile, gagawa siya ng executable file or yung .exe na mismo. Hindi tayo nag-compile. Kaya yung laman ng program 1.exe natin is yung previous program natin na Hello Philippines. Once na dinouble click mo, yung dati pa rin, na nagginawa siya ng 4:02. Ngayon, kailangan natin siya
compile. Pamamagitan nito, or pwede rin ito, compile and run. Ibig sabihin nun, kukompile niya, at the same time, i-run din yung program mo. Try natin, click mo yun. Compile and run na. Una, ipinompile niya, binago niya yung executable file mo, and then, iniran niya yung .exe mo. Na-update na siya. Once na view mo sa folder kung saan mo siya is-nave, updated na, 409. 409 din yung time dito. Pag double click mo, updated na yung program na ginawa mo. Ngayon yun yung pag-edit, pag-update ng mga source code nyo. Kukompile nyo ulit, syempre. About sa printing naman, explain ko na more on printing tayo. Let's try pa tayo ng stories. Ay, wag na yan. IC Juris. Run natin, compile and run. IC Juris. Yung sa Getch naman tayo. Yung Getch, try nating burahin yan or tanggalin. Tignan natin ano mangyayari sa program natin. Once na kinompile and run mo, mapapansin nyo, update na natin, kaya run na lang. Nag-exit agad siya. And itong program na to, na-update na rin natin for 11. Nag-exit agad. Kasi ang purpose ng Getch na yon is mag-aantay siya sa user ng input or keyboard stroke nyo. Kasi yung program, pag ito lang, papasahin yung main, alaman niya, printf. Pag nabasa niya na to, tutuloy na siya dito. Lalabas na siya sa main nyo. Sabihin, mag-exit na yan. Wala na siyang babasahin. But, kung may Getch dito, pag ni-run mo yan, compile and run, okay, try natin mag-hit ng any key sa keyboard natin. Spacebar kunwari. Nag-exit. Kasi, una, babasahin niya itong printf. And then, itong Getch na ito, mag-aantay siya sa user ng input or basta anything na keyboard hit nyo, kung anong mga pinagpipinta ko dyan, ng once lamang. After niya maka-receive ng input, lalabas siya sa dito, kaya mag-exit yung program. But kung marami tayong ilalagay na Getch dito, sample, 3, compile and run natin. Sabi, ako si Juris, first time yung isang beses, hindi siya nag-exit. Dalawang beses, pangalawa na, hindi pa rin. Yung pangatlo, mag-exit na siya. Kasi unang key, nag-hit tayo, tapos na niya basahin. Pangalawa, nagpindot tayo, tapos na niya basahin. Dito na tayo, mag-input na tayo ng pangatlo. Pagka-input natin ng third, wala na siyang babasahin dito. Wala na tong laman. Kaya lalabas na yung program natin or mag-exit na. Sa ngayon, yan lang muna ituturo ko. Sa next tutorial natin, discuss ko naman yung escape character. Useful siya sa pag-edit ng mga gusto nyong different outputs na lumabas sa program nyo. Example, nakagitna o naka-indent, etc. Abangan nyo na lang yung next video. Salamat sa panonood, pakikinig. Thank you.